Stereo 106.7 ISFM. Unang minuto sa nabiliantis magabot ang takna sa alas 11 sa agas. Ako mapinalang ka, good morning. Welcome sa aton nga programa Radio Opisina po sa akon. Ug Zoila Cordero, tubtob alas 11:30. Actually doon lipot-lipot gawang aton nga time subong sa aton nga programa. Tub lang kita alas 11:30 kay man magasunod na dugay-dugay ang aton nga og yunanay kun uto. Pero antes sina sa akong pinalangga LG Santa Barbara sa pagpanguna sang atong pinalangga kaghalang doon nga Mayor Honorable Mayor Dennis Professional kag suman sa tanan mga empleyado, mga staff kag sa mga municipal officials naton kag sa mga department heads. Good morning gid sa inyo. Kag sa akong pinalangga dira sa may Maravilla Street as well as sa may Rizal Street, Barangay General Martin T. Delgado, especially sa may Trujillo Compound. Good morning gid. Kag sa atong mga pinalangga especially sa mga Santa Barbaranhons nga nagaupod gid sa subong good morning gid sa inyo tanan-tanan. Kagkabay pa okay kamon subong. Syempre adlaw sang Martes. Agosto 22, 2023. So hindi nato magpatugayon kay man balaan naton nga mayara pa siya sa iba nga mga hilikoton. Busy by the way ang aton nga bisita subong adlaw and thankful gid kita naging tagaan na kita sa kahigayunan para man ma-invite siya dito sa aton sa may ISFM ka maghatag sa aton sa dugang impormasyon with regards sa aton nga Senior Citizens Affair. So hindi na naton pagpadugayon pa ang aton nga pinalangga si Sir Rodi Patupatin, aton nga OSCA Head, Office of the Senior Citizens Affairs, head naton, kag at the same time President sang OSCA League sa probinsya sang Iloilo. Sir Rudy, good morning. Good morning, Soila. It's very miyad gid nga agas sa nagaparamati. And then salamat gid kapag imbitar mo ko na digya agud to nga matawaan man kasanagan kung ano man ang sa isip ka mga nagaparamati ng mga senior citizens. Thank you very much. It's our pleasure also, sir, nga ma-imbitar ka namon dire kay man kadugay na wala nato na istoryang aton nga katapos sa mga senior citizens naton with regards kung ano bala ang kinahanglan mahibaluan sang aton nga mga senior citizens. So sir, mangkoton ta kay anay una, ano ang role sang OSCA head? Generally, ang OSCA is a link diya kang LGU sa mga senior citizens. Bali, tana ang connected o kung empleyado kang LGU. Whatever nga mga bagay nga sulod sa isip ka mga senior citizens nga kinahanglan at pasanagan, diyan ako kadia nga magasabat, bali representative sang local government unit. Okay, sir. So, una naton ka pamangkot kay subong balaan naton nagtaas o kung nagsaka ang pensyon sang aton mga pinalangga ng mga senior citizens from 500 to 1,000 pesos. So, sir, mangkot nang ko, tanan-tanan bala ginpasakaan? May ginatawag o kung may layeran nga ginpasa 2022 nga magasaka ang pensyon ka mga senior citizens from 500 pesos monthly to 1,000 pesos. Pero waay pa di agid ma-implementar bangod sa kakulangan kang pundo. When they approve the law nga pagapasakaan, waay pa to ma-include ang budget nga para sa increment kang amo nga benepisyo. So that means waay pagid gali nakabato ng aton mga pinalangga nga mga senior citizens ang tugang nga 500. Yes. Okay. Kag tapos hindi most probably sa masunod nga tuig kung ma-include na ay waay tumabutangi kang budget kang previous before the law was approved, waay pa tumabutangi kang budget. So sang 2022 nga dia 22 budget, 2023 budget na aprobahan din nga itawan tig-increment ang mga senior citizens. So most probably sa 2024 first quarter magabaton rin sanda hopefully kang 1,000 pesos per month. So kabay pa. Sir, mangkot lang ko, sino ang gather sang data diri sa may Santa Barbara para mabalaan natin kung sino nga mga senior citizen ang makabaton sang pension? Okay. May assessment kami kadia, no? Through the Senior Citizens President ka mga barangay,
naka-survey sanda kung sino ang mga beneficiary kang amo nga benefits. And then gina-validate man dia namon sa opisina, luwas nga i-validate pag dia kataga DSWDO, hay may mga kriteria base, may mga nalipatan kami nga kriteria nga waay ma-consider gani nga gina-review pag na dia. So the final validation is from the DSWDO. Mangkot lang ko, sir, sino ba lang qualified para magkuha sang pension? Ang mga senior citizens, as of now, senior citizens nga nakaabot 60 years old, nga daw nagakinahanglan gid kang bulig, no, very indigent. Paano mamana ng indigency? Gina-assess namon dia, ginasilaw dia kang taga-region mismo man, luwas nga dia sa local, nagabulig gid primero ka-assess, and then gina-review kang taga-region, kang taga-province, until we get the final data who will be qualified for the benefits. Kaya sa may Santa Barbara, sir, pero ang aton nga pensioner? I think, hold on a moment, no? Ay daw may ginlista ako di gyakon piragid. Ang mga pensioner di sa Santa Barbara is more or less 8,072. Amo diyang mga pensioners sulat nga ginatawaan kang monthly pension tingab o quarterly. Quarterly ginabato nanda? Yes. Okay. Tingab dia. So, sir, mangkot ng kubala, for example, senior citizen ka, no? Tapos, may kahigayunan nga nakaubra ka na. But before, nagabaton ka sang pension mo. Diba? Tapos, nag-ubra ka, may nagpasulod sa imo sang ubra, masing senior citizen ka, makabaton ka sigihapon sang pension? Or untat na? Kung may establish ron ikaw nga obra, hindi din di pwede nga makabaton pa ikaw because it is those who are entitled for this is mga indigent gid nga nagakinahanglan digbulig. So daw hindi kagid man nga tao nga nagakinahanglan digbulig, hay may source of income ka doon, amo di ang iuntat ang imo nga i-revalidate kag iuntat ang imo nga benefits. So, buotan ba doon kali? For example, nag-obra ka sa LGU Santa Barbara as job hire, maskin 60 years old ka rin pwede ka pumabaton. So, hindi ka rin kali makabaton sa imong pension kung may obra ka. Hindi gid pwede. Okay, sige. So, intindihan na sa ato mga pinalangga, So, madaan subong wala kita sang age discrimination mo as long as sarangan mo nga mag-obra, maskin senior citizen ka, may ara ang magbaton sa imo, ginapaobra ka. Yes, pwede sanda makapangita man ka obra. Employment is open naman sa mga senior citizens. So, asang una do hindi na siya open, pero subong open na. Yes. Di ba? Physically able, okay. Okay. So, sa mga luwas ng pungsod gani, makitaan mo sa mga grocery stores, sa mga supermarkets, duro-duro by the way, ang mga senior citizens nato nga nag-ubra as long as nga masananganan da, kalawas nanda, physically. Yes. As a matter of fact, kang tuya ako sa Gwa, nakita ko ang mga senior citizens nga they are fully employed sa mga supermarkets kag sa iban pa nga mga establishments, which I thought nga pag-abot ko digya sa Pilipinas, daad ma-implementar man nanda dia. But then, nag-amat-amat raman tilad. Amo gani, sir, BPO, business process outsourcing, as long as sa sarangan mo mag-wakal, in English dyan, sarangan sang lawas mo magpulaw, pwede kasi gihapon. Yeah. Maskin senior citizen ka. So, klaro ho nato na sa atong mga pinalangga dira, nga mayara na kamo, for example, sang una, nagabaton kamo sa inyong nga pension, pero subong kumayara na kamo sa inyong nga obra, so cut na ang inyong nga pension. Yes. Okay. So, sir, mangkot ng kubla, kay man may ara, kay kita nabatian nga, ang mga senior citizen naton, magamit sila sa senior citizens card, sir. Yeah. Kung kaisa hindi, wala gina-acknowledge, o wala sila gina-discountan. Kaya discounted na kuno ang ang bulong. Okay, not everything nga bulong gina-discount diyan, no? There are some daw may mga items ran dyan nga pwede lang ma-discountan. But then they are still entitled of getting a discount. Pero kung ang iban nga mga drugstores ay nagataotig discount, they could request or they could appeal or they could magreklamo sanda through writings that this certain store, this certain pharmacist ay nagatao kang
Discount. discount. But din kaisa ang mga senior citizen daw tamadando man lang ka-hassle, hay may mga hiring-hiring pa dia, ay dalang nandapat sa pagkaamura nga bagay. But actually, they really are entitled for whatever prescribed nga medicine para kananda. Paisa katamadan na lang, tamat kang hassle, tadol-tadol, kung diin maagto, o ay dalang nandadi ang pagpalo pa. But I insist nga they are really entitled. Think, sir, sa diin sila, kung kasi noon nilang i-address ang sulat kung magreklamo sila, sir. Especially diri sa may Santa Barbara. Yeah, they could come to me sa OSCA office, and then they gonna put the reports, no, fill up sa naka-form ka rin dyan, para nga masilaw ta kung how justified is the reklamo, kag tapos pakikitaan di ang concern nga pharmacy nga nag-refuse to give them some kind of discount sa andang nga mga bulong nga ginbakal. So aside sa bulong, sir, sa diin pag discounted ang ato mga senior citizens? Sa mga restaurant, tama kanggad ang discount man sa restaurant, no? Bisan sa mga fast food, sa mga kuan lang na mga drug mga establishments like I mentioned ko na lang mga Jollibee, amo diya, tama kanggad ang discount karakananda, no? Pero sa mga sari-sari store, hay gamay man lang ang negosyo, they are not anymore required to nga compulsory nga mapa-discount. Siguro sa mga registered, guro, sir, sa mga Yes. Sa DTI registered. Na registered. Pero kung sa mga sari-sari store ka naman, manukot, mapa-discount pati mo sa mga ahaw-ahaw ng mga small naton nga mga entrepreneurs nga dya. That's right. Ang aton yung mga senior citizens actually, magluwas sa mangkot lang ko, magluwas sa mga pensyon nila, nga quarterly nila ginabaton. Ano pa kita ang iba niya mga benepisyo sa aton mga senior citizens nga makuha? I think lately, nagtaosan dating ginatawag na nga UCT, but it was given to them because kadyang pandemic, bala nga dya, during the time of pandemic, daw tatlo di akat beses nga nagpanao kang bulig sa mga senior citizens. Gani nga amo di ang mga bagay ginatao. Lately, hapon lang, I think, on the 19, may gintao gani nga entitlement mga which is also the UCT, daraman di aga pandemic, waisan na ka tumataw because nga nagkaramatay rin iba, but then, even if nga nagkaramatay rin sanda, they are still entitled of receiving it through their daughters or sons sa pamilya. Curious lang ko, sir. Tigunti, for example, kung nagtaliwan ang ato nga senior citizen, so matransfer ba ng pensyon o kung hindi? No, it could not. Hindi, di ang matransfer. Okay. Automatic di ang itao duman sa iban nga mga beneficiaries nga mga entitlement through our assessment pag hindi di pag-silo sa membro ng pamilya nga napatay. Take for example, Mr. Butang naton, ni quarterly, ang panaon yun, Pino. So, butang ta, January to March, butang ta. Ang first quarter for the next year. Yes. Take for example, Mr. napatay, na February. Yeah, she is still entitled or he is still entitled maghapon ta nakadia because during the time nga panagtag kadia, buhi pa ta na. I mean, sa span of 3 months nga first quarter, buhi pa ta na within those 3 months. So, pwede pa di mabaton kang anang miyembro kang pamilya. Just matao lang sanda ka mga requirements na they really are related to the dead relative nga supposedly magbaton. So, mabugal lang tatigtingyo pangandang quarterly nga pension. Yeah. Okay, sige. Answer mangkot ng ko, ano talaga ang mga activities natin, events natin sa may senior citizens natin, sir, diri sa may Santa Barbara? Yeah, very good question because daw gusto ko man gani di akay nang i-put in, no? Basi ko malipatan mo bala nga pamangkuton ako parte ka dia. Ang may incoming kami nga big event kang Elderly Week which will be in October. May from October 1 to 7 ang provincial celebration, but then the remaining weeks pwede kami ka-celebrate ang different towns. So we schedule of having ours the guest sa Santa Barbara by 28th of October. With that, the day before kang celebration or say sa 27 may PCSO
ano ra pagtawag diyang linya-linya nga may numero. Bingo game. Oh, may bingo game. Yes, Okay. bingo game kami, sponsored by the PCSO. I asked the COMELEC if we could do it. Nagkuhan ang COMELEC nga ko na okay, hay daw amusement man tana di so we are still exempted nga sa gambling nga kategorya nga hindi pwede. So may tickets kami nga ipanagtag sa mga senior citizens nga pwede mananda di mabaligya o kung maimbitar ang iba niya mag-join, not the underage, no, nga maka-join during the bingo game. Tuya naman i-held dia sa gym sa may covered court kang munisipyo. So aside from the bingo games, sir, ano pag itang aton nga mga natalana nga mga events sa inyong elderly Yeah, week? sa Elderly Week, may misa kami pa nga ginahiwat kadi the day or the morning of the celebration. Pagkatapos kadi may mga may mga culminating programs, may raffles kami, may cultural programs, may first canvassing kang mutya ng senior citizens who will be crowned kung whoever ang magdaog during the Senior Citizens Night, December 1. So sa mutya ng senior citizens, sir, participated by all barangays o pinpointed lang? Yeah, it would be participated group naman ang different barangays, northern, southern, and poblasyon cluster. to nga magpili sa kandidata nga buligan during the canvassing bunggahanay kwarta. Bunggahan ay canvassing kita, sir. So ang aton mga returns or aton nga makita sa canvassing natin sa di natin siya nga proyekto ibutang. Yes, we do have some kind of projects diyan sa senior center lately. Daw nga ginabuligan kami kay LGU para nga maisara namon para komportable ang ginatiniran ka senior citizens. Nagabulig man kami pahimo kay iban nga bagay. Say for instance, para hindi magtarampok ang mga files, nagpahimo kami ka cabinets, and then we also have one of the rooms nga mapa-air condition hay ang center room tama gid ka init, so kinahanglan ang air conditioner kag even in the tiling of our senior citizens kay the previous administration yung paglakad ang tiles tapos nabilihan nga wara tiles na makayabok amorang ginpa-tiles naman namon. But then big chunk of aid is coming from the LGU. Thank you kay sa aton nga local government unit sa pagbulig man sa aton nga mga senior citizens. So just like for example, Sir, nagmasakit. Wala man natin ginapangayo no mga indigent naton nga mga senior citizen. So kung magmasakit sanda sa diin sanda maagto. For example, may ara bala kita nga mga support programs naton para nga makabulig kananda or pwede sanda makapangayo lang gya sa may LGU Santa Barbara. They could come to the to this WDO. May mga programa sa nakadiang ang ginatao bulig sa mga dapat buruligan nga mga nagmarsakit mga senior citizens. And then as regards hospitalization, may dyan sa nakarang PhilHealth, which are free for them, entitled sa nakadiang nga kuaway sa natin mga pang bagay nga bridan sa registration to get to be a member. But then there's a big discount kung magamit ng dadia. So mangkot ng kusur tanan naton bala nga mga senior citizens libre ang ilang PhilHealth? Yes, libre tanan mga members na senior citizens. Okay, so libre. Pwede ginanda magamit niya sa andang nga mga hospitalization. Actually ka hanggad kabuhin mo? Very much so, yeah. As a matter of fact, may program tulad ang PhilHealth nga entitled man ang which is daw emphasize kid nga itao sa senior nga ibulig sa senior citizen ang konsulta, no? Ang konsulta, all they could have their pag annual or semi-annual nga medical examination, physical examination, health examination sa andang kalawasan nga libre. As long as they could make schedule, they could ask schedule to sa Western sa medical center sa provincial hospital kauna. And then they could also come to St. Paul's Hospital
hadyan man ang may medicus office diyan, medicus clinic nga nagatao man tig total body examination, total health examination, pero may copay lang sanda nga 500, which I explained during our meeting sa province. Ay iba nagareklamo diya sa province during our meetings nga isa mabayad pag isa naka 500, kung ko isipon ninyo nga mas masobra pa sa 500 ang igasto ninyo kung ma-hospital ka mo nga waay mo mamani nga may baltian ikaw gali. So as a matter of fact, kinahanglan magpa medical exam ka mo sa amo lang nga baraydan. Kung gusto ninyo nga libre, madyan man sa Western Medical Center sa may Mandurriao. So sa ato mga pinalangga nga mga senior citizens, amo na ko na senior citizen ka na sir, madamo ko na sa nabatsyag sa lawas mo. Pero ang iban kay ti naluyahan man mo. Naluyahan mo pa check up, di ba? Naluyahan sila pa physical exam, magpa medical exam kay manti syempre marayo ang syudad. Yes. Di ba? Sa ato mga pinalangga nga mga senior citizens, kung luyag nila nga libre sa Western Visayas Medical Center sila magkadto para sa ilang medical examination o kung physical examination man. Kaya kung luyag nila nga madasig. Siyempre kung privado, dasig na sir mo. Yes. Diba? Dasig sa may St. Paul. So, 500 pesos. Actually, kung 500 pesos, sir, dako na by the way nga, nga bulig sa ila. Sa 500 pesos mo, ma-check sang doktor kung ano ang imo nga correct. Nasupreher mo nga balatian, di ba? So, dapat hindi nila pag-ibaylo ang gamay nga kantidad para sa pagpa-check up nanda kung ano man ang ginabatsyag nila sa ilang mga lawas. Sir, may ara ka paluyag idugang? I think ang diyang siguro nagka-confuse man iba ka diya, diya lang registration yun diya kasi. By the way, ang senior citizen na-aprobahan naman, there was already a law that will be independent from the DSWDO. Yeah, as a matter of fact, nag-load on the but then we are still in the transition period. Hindi pa kami totaligid maka-stand on our own, hay kulang pa sa staff, kagwa ay patig mga iban nga mga regions, why pagiti mga commissioner. So, but then, bisan nga mo di ang sitwasyon, gina-require lang ang mga senior citizen nga magpalista, nga magpa-register. There is a data form nga pwede na mabuel ka namon, o kung through internet man, but then pwede sanda maka-ask sa anda nga presidente kung paano sanda ma-include, no? It is not only for the senior citizens nga registered doon nga daan. Anybody, mga retirees man, kinanglanan kang National Commission of Senior Citizens ang total nga listahan kang mga senior citizens sa bilog nga Pilipinas para nga ma-allocate ang budget nga tama-tama gid sa population ka mga senior citizens. So, we are still on the process of transition. Kag tulad, sige man ang amon nga register katandaan ng mga senior citizens. So, beside hindi sa members, retirees man, or bisan di pa man retired for senior citizen, maagto lang sa senior citizens office, sa may senior center, hay mabuligan sa kung paano magpa-register para they will be counted. Sir, bangkot ng kambal mo, wala pa ka mo, you are going into the path of being independent from the DSWD. Ano po silingon sila, sir? May kaugalingon ka mga pondo na inyo? Yes, we have the budget, no? Nga kami lang kita na the press bala ka commission office nga commission nga office bala, we will be totally independent from the whatever mother agency nga intrahan namon kauna. Kulang lang garing tilad sa mga manpower pa. Haiti ang iban nga mga ay tama karaka ka manpower ang kinahanglan, mga specialist. So tilad gina-transfer pang iban nga responsibility on the national level kag sa regional level. So most probably sa mga municipal level, provincial level man later on. Totally independent din kami sa DSWDO. Okay, thank you very much, Gid. Si Sir Rudy patupatin. O lang ga, Bem, tawag lang liwat lang ga ha. Kaya ara kami busy kami ni DJ Jen Subong. Kami sang bisita, pulo pasensya. O, DJ Jen, kinapangita ka nilang ga, Bem. Sir Rudy, thank you very much for the time. Most welcome. Thank you, kaga, sir. Maybe next month or the next month, pwede ka naman maibitaran dire. Or before sang ato ni Elderly Week,
para man mapalayag naton ang aton yung mga programs, ang aton yung mga events sa aton yung mga senior citizens. So thank you very much kay Sir Rudy. Panamiyaw mo sir sa imong mga pinalangga. Ay, wala ko panamiyaw. It's a pleasure na ginimbitar ninyo ako. Thank you very much for letting me talk over here nga mamanaan man kay iba kung ano ang nagkartabo tiyak naman sa Senior Citizen Center. Panamiyaw ko lang yan, tamiyaw ko lang ang staff diyan sa Senior Citizen Center. Amo lang riya. We're actually live, sir. Makitaan kita sa bilog nga kalibutan. Via Facebook. Santa Barbara og yun page, Santa Barbara og yun yung account. So here, aton nga pinalangga, Mr. Rudy Patupatin. Thank you very much, sir. Ang aton nga Office of the Senior Citizens Affairs Head, kag Subuman President sa Oscar League Province of Iloilo. Sir Rudy, thank you very much, sir. Thank you very much. Okay, thank you very much, Sir Rudy.